Sa liblib na baryo ng San Felipe, tanyag na tanawin tuwing linggo ang sabungan sa may gilid ng palengke. Maingay ang bawat sulok, puno ng sigawan, pustahan at tunog ng tilaok ng mga manok panabong na tila sila ang tunay na hari ng lugar. Ngunit sa lahat ng sabongero roon, iisa ang laging napapansin ng mga tao, si Carding. Ang mahirap na sabongerong halos hindi makalaban nang hindi nauubos ang pera. 32 taong gulang si Carding. Payat ngunit matipuno dahil sa araw-araw na pagkayod sa bukid at paminsan-minsang pag-aalaga ng mga manok na hindi naman kadalasan nananalo. Anak siya ng isang magsasakang pumanaw na at naiwan sa kanya ang maliit na lupang tinataniman ng kamote at saging. Wala siyang ibang pamilya maliban sa kapatid niyang nasa Maynila at bihirang makauwi. Kung pagmamasdan si Carding sa sabungan, makikita ang pag-asa sa kanyang mga mata, ngunit lagi ring nauuwi sa pagkadismaya dahil lagi siyang talo. Hay nako, Carding, bakit ba kasi sinusubok mo pa ang kapalaran mo rito? Sabi ng kaibigang si Mando habang umiinom ng kapeng barako. Alam mo namang hindi maganda ang record mo. Huwag mo na akong pagalitan, Mando. Sagot ni Carding na napakamot ng batok. Baka sakaling swertihin ako ngayon. Ngunit tulad ng lagi, muli siyang natalo. Ang manok niyang sibulan ay agad natalo ng isang mas malaking manok. Inubo pa ang manok niyang parang nalanta sa isang hampas lamang mula sa kalaban. Mabilis kumalat ang bulungan ng mga tao. Ayun na naman si Carding, talo na naman. Kawawa naman, wala na naman siyang iuwi. Tigilan na sana niya yan. Napayuko na lang si Carding, bitbit ang manok na may bahid ng dugo. Pag uwi niya, sinalubong siya ng katahimikan ng kanilang maliit na kubo. Inilapag niya si Bulan sa may sulok, naghilamos ng muka at napabuntong hininga. Hanggang kailan ba ganito? Kailan ba ako mananalo man lang? Wika niyang mag-isa habang nakatingin sa langit sa labas ng bintana. Habang nagmumuni, biglang may kumaluskos sa bakuran. Akala niya pusa lang, ngunit nang lumabas siya, nakita niyang may nakatayong lalaki. Matangkad, makisig, nakalumang damit gaya ng mga matatandang sabongero. Ngunit kakaiba ang kinang ng mga mata nito. Tila may maliliit na kumikislap na alon ng liwanag sa paligid niya. Magandang gabi, Carding. Bati ng estranghero. Ah, kilala mo ako? Sino ka ba? Tanong ni Carding habang kinakabahan. May kakaiba sa presensya ng lalaki. Hindi ito ordinaryo. Ako'y isang sabongerong manlalakbay, sagot ng lalaki sabay ngiti. Narinig ko ang tungkol sa iyo. Ang sabongerong palaging talo ngunit hindi sumusuko. Napakunot ang noo ni Carding. Ano naman ang kailangan mo sa akin? Lumapit ang lalaki at sa paglapit niya ay tila lumalambot ang hangin at humihina ang paligid. Hindi ako basta sabongero. Ako'y isang engkanto na nagkatawang tao at napili kitang tulungan. Nanlaki ang mata ni Carding. Engkanto? Bakit naman ako? Dahil mabuti ang puso mo, sagot ng engkanto at biglang lumitaw sa kamay nito ang isang maliit, makinang napakpak ng manok na tila gawa sa liwanag. At dahil sa iyong kabutihan, bibigyan kita ng pagkakataong yumaman sa pamamagitan ng sabong. Napatigil si Carding. Hindi alam kung matatakot o matutuwa. Anong ibig mong sabihin? Itinuloy ng engkanto ang paliwanag. Tutulungan kitang gumawa ng kakaibang lahi ng manok. Isang manok panabong na hindi basta-basta kayang talunin. Bibigyan kita ng swerte, lakas at kakayahang makabawi. Ngunit alanganing wika ni Carding. Kapalit? Ngumiti ang engkanto. Isang bagay lang. Kapag ikaw ay nakaahon na, huwag mong kalilimutan ang pinanggalingan mo. At haharapin mo ang isang pagsubok na hindi mo inaasahan. Hindi agad sumagot si Carding. Ngunit sa loob niya, ramdam niyang ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Ang pagkakataong makatayo na sa sarili niyang paa. Sige,
Sagot niya sa wakas, tatanggapin ko. Muling kumislap ang pakpak na hawak ng engkanto. Simula ngayon, Carding, magsisimula ang pagbabago ng iyong kapalaran. At sa mismong sandaling iyon, nagliwanag ang buong bakuran at naramdaman ni Carding ang kakaibang init sa hangin. Parang may bagong buhay na papasok sa kanyang mundo. Kinabukasan, maaga pang nagising si Carding. Hindi niya alam kung panaginip lang ba ang nangyari kagabi o totoo talaga. Ang engkantong sabongero, ang makinang napakpak at ang pangakong tutulungan siyang magbago ang buhay. Paglabas niya ng kubo, sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin. Tahimik ang buong bakuran, ngunit may kakaibang pakiramdam sa paligid, parang may presensyang nakatanaw sa kanya. Ano ba itong iniisip ko? Baka gutom lang ako kagabi. Bulong niya sa sarili. Ngunit bago pa siya makapaghain ng almusal, may biglang kumaluskos likod ng kubo. Agad siyang tumakbo roon, umaasa ang hindi daga o aso lang. Pagdating niya sa likod, namutla siya. May isang sisiw, kulay puti, ngunit may ginintuang guhit sa pakpak at buntot na tila kumikislap kapag tinatamaan ng sikat ng araw. Hindi pa tapos ang pagkagulat niya nang mapansin niyang may nakasabit na maliit na papel sa leeg ng sisiw, nakatali gamit ang pulang sinulid na parang sinulid ng engkanto. Dahan-dahan niyang binasa ang nakasulat. Ito ang simula, alagaan mo siya. Dalhin mo sa sabungan pagdating ng tamang oras. Ang sabungerong engkanto. Nanlaki ang mata ni Carding. Hindi pala panaginip ang lahat. Ha? Ikaw ba talaga ang bigay niya? Bulong niya sa sisiw. Ngumiti ang sisiw. Hindi biro, ngumiti talaga. Maliit ngunit malinaw na pilit nitong iniangat ang bibig nito parang ngumingiti, sabay tumilaok ng mahina. Tik tik tik. Halos matumba si Carding sa gulat. Hala, engkantado ka rin ba? Kumutitap ang mga mata ng sisiw na parang sumasagot ng oo. Dahil doon, agad niyang binuhat ang mahiwagang sisiw at pinainit sa palad niya. Napansin niyang tila mas mabigat ito kaysa normal na sisiw. Parang pinaghalong liwanag at laman. Manok ng liwanag. Pinangalanan niya itong liwliw dahil sa kakaibang ningning nito. Upang maalagaan ito ng maayos, inayos ni Carding ang lumang kulungan sa gilid ng bahay. Nilagyan niya ito ng malambot na dayami, nilinis ang lumang inuman ng tubig at sinigurong ligtas sa mga pusa at ibon. Habang tinutulugan niya ang sisiw, may biglang mabangong hangin na dumaan, tila amoy sampagwita at damo na bagong pitas na pangiti siya. Tanda iyon na nasa paligid pa rin ang engkanto. Hindi nagtagal, mabilis lumaki si Liwliw. Umabot lang ng ilang araw pero mula sisiw ay parang naging batang manok na agad. Maliksing kumilos, mataas tumalon, at tila sinusundan ang bawat kilos ni Carding. Ang bilis mong lumaki, Liwliw. Para kang may pinaghuhugutan ng lakas, ani Carding. Tik-tiritik, tila sagot ng manok na may yabang. Sa tuwing hapon, sinasanay niya ito sa paglundag, pag-iwas at paghampas ng pakpak. Nakapagtatakang kahit hindi pa ganap na sabong size, mabilis ang reflexes nito. At ang kakaiba pa, tuwing pinapalo niya ng dahon ng saging bilang practice, tila umiilaw ang katawan ni Liwliw, nag-iiwan ng anino ng liwanag sa bawat galaw. Hindi ka ordinaryong manok. Ikaw ang bubuhay sa pangarap ko, wika ni Carding habang hawak-hawak ang manok. Ngunit hindi rin maikakaila ang pag-aalala niya. Kung may ibinigay ang engkanto, may kapalit. Ano kaya iyon? Habang nakaupo siya sa bangko at nakatingin sa papalubog na araw, biglang lumitaw ang engkantong sabongero mula sa gilid ng kawayanan. Suot pa rin ang lumang damit at may dalang tungkod. Mabuting inaalagaan mo siya, wika nito. Ginoo, nandito ka na naman. Simula pa lamang ito, Carding. Mabilis siyang lalaki. At pagdating ng tamang panahon,
makikita mo ang tunay niyang lakas. Nag-aalinlangan man, nagtanong si Carding. Ano pong kapalit nito? Hindi ako komportableng parang nabibigyan ako ng sobra-sobra. Ngumiti ang engkanto. Hindi kita hihingan ng kayamanan o buhay. Isang bagay lang. Kapag dumating ang araw ng malaking laban, kailangan mong maging matatag dahil may hahamon sa inyo. At ang kalabang iyon, hindi tao. Nanginginig ang kamay ni Carding. Hindi tao? Anong ibig niyong sabihin? Ngunit sa halip na sumagot, unti-unting naglaho ang engkanto sa hangin. Iniwan ang malamig na katahimikan. Si Liu Liu, na nakatayo sa tabi ni Carding, biglang tumilaok ng malakas. Mas malakas sa kahit anong batang manok na narinig niya. At sa huling sinag ng araw, tila may aninong dumaan sa dulo ng bakuran. Mabilis, madilim, at hindi maaninag. Hindi tao. At doon nagsimulang kabahan si Carding. Lumipas ang mga araw, at lalo pang napansin ni Carding ang kakaibang bilis ng paglaki ni Liu Liu Makintab. Naputi ang mga balahibo nito, may guhit na gintong kumikislap kapag tinatamaan ng araw. Hindi na ito mukhang batang manok. Tila isa ng ganap at malakas na panabong na tila isinilang para lamang manalo. Tuwing madaling araw, ginigising ni Liu Liu si Carding sa malakas nitong tilaok. Grabe ka, Liu Liu, para kang may sirena sa tiyan, bungad ni Carding sabay tawa. Sa bawat araw, sinasanay niya si Liu Liu. Pinapalakad niya ito sa mahabang kawayan upang tumatag ang mga binti. Pinagpapahampas niya ng pakpak gamit ang piraso ng sako upang tumibay ang balikat at dibdib. Pinapalundag niya ito mula sa mababang troso papunta sa mataas na bato para masanay sa mabilis na pag-angat. At sa bawat ensayo, may kakaibang bagay na paulit-ulit niyang napapansin. Tuwing umaatake si Liu Liu, may banayad na liwanag na tila sumusunod sa bawat galaw nito. Parang anino ng liwanag na kumakapit sa hangin. Hindi basta-basta ang manok na ito, bulong niya sa sarili. Isang hapon, nagpa siyang subukan ni Carding si Liu Liu sa isang maliit na ensayo laban sa manok ni Mando na si Paklang, isang kilalang maliksi at madiskarteng panabong sa baryo. Sigurado ka ba, Carding? Tanong ni Mando. Bata pa yang manok mo, baka masaktan. Subukan lang natin, Mando. Huwag nating ilalapit ng todo, tingnan lang natin ang galaw. Nang magharap ang dalawang manok, agad nagtayuan ang balahibo ni Paklang. Samantala si Liu Liu ay kalmadong naglakad, tila alam ang sarili nitong lakas. Lusob, sigaw ni Mando. Liu Liu, ingat lang, sambit ni Carding. Sa isang iglap, sumugod si Paklang. Ngunit bago pa ito makalapit, biglang lumiwanag ang paligid. Parang may dumapong manipis na anino ng liwanag sa katawan ni Liu Liu. At sa bilis na hindi maaninag, umiwas si Liu Liu at mabilis na humampas. Isang beses lang, tumilapon si Paklang. Hindi man duguan, ngunit nalugmok at hindi makabawi. Nanlaki ang mata ni Mando. Carding, anong klaseng manok yan? Hindi ko nakita ang galaw. Napakamot si Carding, bahagyang kinakabahan. Ewan ko nga, Mando, pero hindi ko palalakihin ang ulo ko. Swerte lang siguro. Swerte? Kung ganito ang ipinakita niya, baka sa malaking sabungan sa bayan, kaya niyang talunin ang lahat. Hindi umimik si Carding, ngunit alam niya sa puso niyang hindi iyon basta talento, may kapangyarihan si Liu Liu. Kinagabihan, habang pinapakain niya si Liu Liu ng mais at durog na dahon ng malunggay, biglang tumahol ng malakas ang aso ng kapitbahay. Arf, 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 sunod-sunod, paulit-ulit. May tao kaya? Tanong ni Carding sa sarili. Lumabas siya, dala ang lampara. Tahimik ang paligid, pero nang lumingon siya sa dulo ng bakuran, parang may nakatayo sa ilalim ng puno ng akasya. Isang figura na hindi niya maaninag. Hoy, sino yan? Sigaw niya. Hindi gumalaw ang anino. Ngunit nang itutok niya ang lampara,
Bigla itong naglaho ng parang usok. "Hindi tao, ito na naman," bulong niya at napalunok. Pagbalik niya sa kulungan, nakita niyang nakatayo si Liwliw, nakaangat ang ulo, tila nagmamatsyag din. Tila alam nito na may masamang presensyang nakapaligid. Biglang tilaok ni Liwliw, mas malakas kaysa dati. "Engkanto," bulong ni Carding. May sinabi siyang may darating na hindi tao. Ito na ba yon? Habang natutulog na siya, may malamig na hangin na dumaan. Pagmulat niya't lingon sa pintuan, naroon ang engkantong sabungero. Nakangiti ngunit may bakas ng pag-aalala sa mata. "Carding," wika nito. "Malapit na ang unang pagsubok." "May mga aninong nagmamasid sa amin," sagot ni Carding. "Sila ba ang tinutukoy mo?" "Hindi pa sila, ngunit malapit na ang kanilang pinuno." "Pinuno? Ano bang nilalabanan namin?" Tumingin ang engkanto sa direksyon ng sabungan sa bayan. Isang matagal ng nilalang, isang sabungerong nilamon ng kasakiman. Isa siyang engkanto noon tulad ko, ngunit naging halimaw dahil sa pagnanasa sa kapangyarihan. Kaya pala may hindi tao na kalaban. Tumango ang engkanto. "Hindi ka namin iiwan, pero kailangan mong maging matapang. Ang kapalaran mo at ni Liwliw ay magtatagpo sa malaking sabong sa bayan." Biglang lumakas ang ihip ng hangin at naglaho muli ang engkanto. Naiwan si Carding. Hawak ang dibdib, ramdam ang kaba at pananabik. "Hindi ako pwedeng umatras. Kahit anong mangyari, lalaban kami ni Liwliw." At sa malayo, sa ulunan ng bundok, may pulang liwanag na sumiklab, tila hudyat ng isang papalapit na panganib. Dumating ang araw na pinakahihintay ni Carding, ang unang pagsubok sa sabungan sa bayan. Hindi ito ordinaryong sabungan, kilala ito sa buong lalawigan. Dito nagtitipon ang pinakamalulupit na sabungero, ang mga mayayamang hasyendero, at maging ang mga sabungerong galing sa kabilang bayan na palaging may dalang malalakas at mamahaling manok. Habang tinatali ni Carding ang supot kung saan nakasilid si Liwliw, ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso. Hindi niya alam kung handa ba siya. Hindi rin niya alam kung susuwertehin ba siya talaga. Pinulot niya ang maliit na pamintang bato sa mesa, pampaswerte raw ng tatay niya noon. "Liwliw, ito na, huwag mo akong iiwan ha?" Mahinang wika niya. Tumilaok si Liwliw na parang sumasagot. Pagdating nila sa sabungan sa bayan, napansin agad ni Carding ang dami ng tao. Halos hindi mahulog ang karayom. Sumisigaw ang mga tao, nagtatawanan at nagkakagulo sa pustahan. Ang ilan na may hawak ang manok nilang tila mga sundalo sa digmaan. "Hoy Carding, dito ka rin pala?" Sigaw ni Mando na nasa pintuan. "Oo Mando, susubukan ko lang." Ngunit bago pa sila makapasok, hinarang sila ng isang matabang lalaki na may suot na mamahaling sombrero. "Anong dala mo, Carding?" Sarkastikong tanong nito. Siya si Bastian, ang kilalang mayabang na sabungero sa bayan. "Manok ko," sagot ni Carding. Tiningnan ni Bastian ang supot at natawa. "Ha ha ha, maliit, bata pa. Anong laban ang maaasahan mo dyan? Iuwi mo na lang, baka masaktan pa dito." Hindi sumagot si Carding, pero sa loob niya, kumulo ang dugo. Sabay nilang pumasok ni Mando sa loob. Amoy pawis, alikabok, dugo at tapang-tapa ang sabungan. Sa gitna, may bilog na entablado kung saan naglalaban ang pares ng manok. "Sa susunod na round, ikaw na Carding," sabi ng tagalista habang sinusulat ang pangalan niya. "Ano pangalan ng manok mo?" "Liwliw." "Ano? Parang pangalan ng ibon. Sige na nga." Naubusan na siya ng oras para umatras. Kailangan na niyang lumaban. Nang tawagin siya, nanginginig ang kamay ni Carding habang inilalabas si Liwliw mula sa supot. Nang lumabas si Liwliw, nagsimula ang bulungan ng mga tao. "Uy, puting manok oh!"
May ginto sa pakpak. Anong lahi kaya yan? Parang engkantado Umangat ang dibdib ni Carding. Kahit paano, may kakaibang dating ang manok niya. Ang kalaban nila ay ang manok ni Bastian, si Lintik, isang malaking manok na kulay itim at may pula at bughaw na balahibo sa leeg. Kilala itong agresibo at mataas tumalon. Sa laki ng manok ni Bastian, yari ka na, Carding, bulong ni Mando. Pero may tiwala ako kay Liwliw. Nang ilagay ang dalawang manok sa bilog, agad na nagliyab ang mata ni Lintik. Sumugod ito, handang tagpasin ang kalaban. Ngunit sa hindi inaasahang bilis, umiwas si Liwliw, isang hakbang lamang. Ngunit parang kumislap ang buong katawan nito. Isang hampas ng pakpak ni Liwliw ang dumapo sa gilid ni Lintik. Hindi pa sugat, pero nagpatras dito. Teka, nakita niyo yon? Sigaw ng isang manonood. Hindi ko nakita, ang bilis. Muling sumugod si Lintik, mas agresibo. Ngunit sa pangalawa, mas mabilis si Liwliw. Tinamaan ang mukha ni Lintik. Tumilapon ito. Sumigaw ang mga tao. Anong klaseng manok yon? Hindi normal ang bilis. Lumapit si Bastian sa bilog at napangiwi, hindi pwede ito. Para bang narinig siya ng halimaw sa anino. Sa sulok ng sabungan, may lalaking nakaupo, nakaitim na sombrero at hindi man lang nagsasalita. Mapapansin na kahit ingay sa paligid, hindi man lang siya kumikibot. Ngunit ang nakakapagtaka, walang shadow ang kanyang paa. Ang kanyang anino parang nakahiwalay sa direksyon ng araw, parang kumikilos ng mag-isa. Ito ang nilalang na pinaghahandaan ng engkantong kakampi ni Carding. At nang makita nitong manalo si Liwliw sa isang iglap, bahagyang gumalaw ang labi niya. Kaya pala sila nagmamadaling lumabas. Bulong nito. May bagong manok ng liwanag na nabuo. Nang matapos ang laban, na malinaw na panalo si Carding, nag-uumapaw ang sigawan at hiyawan. Panalo si Carding. Grabe yon, di ko nakita ang galaw. Tiyak ko, hahamon yan sa malaking palaro dito. Ngunit habang tinatanggap ni Carding ang unang tunay na pagkapanalo, may malamig na hangin na pumasok sa sabungan. At mula sa madilim na sulok, tumayo ang lalaking walang tamang anino. Magaling, sabi nito, na tila naririnig lamang ni Liwliw. Ngunit hindi ako papayag na mabuhay ang liwanag na iyon. Tumitig ito kay Liwliw na tila sinusukat ang lakas nito. Sa sandaling iyon, nagsimulang manginig si Liwliw, hindi sa takot, kundi dahil naramdaman nito ang nilalang. Tumilaok si Liwliw ng malakas. Tumigil ang sabungan sa katahimikan. At doon naramdaman ni Carding, malapit na ang isang malaki, madilim at nakakatakot na laban. Nang matapos ang laban at makapagpahinga si Liwliw, nagsimulang maglabasan ng mga tao mula sa sabungan. Ngunit may kakaibang napansin si Carding. Ang mga manonood na nasa likurang bahagi kanina ay tila nagmamadaling umuwi, nanginginig at hindi nagsasalita. Sabi ko na nga ba bulong ni Mando. May hindi magandang presensya dito. Kanina pa nanginginig ang aso sa labas ng sabungan, hindi iyan normal. Hindi sumagot si Carding. Ramdam niya rin ang malamig na hangin na dumaan. At hindi iyon karaniwang ihip, parang may halong bulong at kirot sa paligid. Habang dinadampot niya si Liwliw para iuwi, biglang humarang sa daraanan niya ang lalaking nakasuot ng itim na sombrero. Ang parehong lalaki mula sa aninong kakaiba. Malapitan, mas nakakatakot siya. Maputla ang balat, malalim ang mata, at tila lumulutang ang dilim sa paligid niya. Carding, wika nito. Mababa at parang nagmumula sa ilalim ng lupa ang boses. Magaling ang manok mo, pero alam mo bang hindi ka dapat nagtatagal dito? Nino ka! Sagot ni Carding habang pinoprotektahan si Liwliw, ngunit hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, dahan-dahan niyang tinaas ang sombrero. At muli,
Nagbulungan ang mga taong nakapaligid. Siya yun, si Silvio. Yung sabongherong engkanto na naging halimaw. Huwag kayong lalapit. Si Silvio, isang dating engkanto, kapantay ng engkantong tumutulong kay Carding, ay minsang pinakamagaling na sabonghero sa buong rehiyon ng mga engkanto. Ang kanyang manok noon ay itinuturing na hari ng mga pakpak. Ngunit nasira siya dahil sa kasakiman. Anumang laban, gusto niya laging manalo. Nais niya ng higit pa, hindi man lang nakontento sa papuri, kayamanan at kapangyarihan. Hanggang sa isang araw, gumawa siya ng ipinagbabawal na ritual sa kagubatan. Nabaliw siya sa lakas. Naging nilalang ng dilim. At mula noon, sinisip-sip niya ang lakas ng mga manok, mga sabonghero at sino mang may kapangyarihan upang madagdagan ang kanya. Ngayon, si Liw-Liw ang sadya niya. Carding, sabi ni Silvio, habang lumalapit ng dahan-dahan. Yung manok mo, liwanag ang laman, lakas ng engkanto, kailangan ko yan. Anong pakialam mo? Hindi mo pwedeng kunin si Liw-Liw. Ngumisi si Silvio, o mas tamang sabihing lumukot ang mukha niya. Akin dapat ang bawat kapangyarihang nalilikha sa lupa. At ikaw, isang mahirap at walang silbi na sabonghero. Lumapit pa siya. Hindi ka karapat-dapat sa manok ng liwanag. Sumigaw si Mando mula sa likod, takot na takot. Carding! Hindi tao yan! Uwi na tayo! Ngunit hindi gumalaw si Carding. Ang takot niya ay biglang napalitan ng tapang. Humigpit ang hawak niya kay Liw-Liw. Hindi mo kami madadala. Mali, sagot ni Silvio. Ako ang magdidikta ng kapalaran mo. Sa iglap, lumipad ang anino mula sa paa ni Silvio, mistulang ahas ng kadiliman na susugod kay Carding. Tumilaok si Liw-Liw ng napakalakas. Kasabay nito, biglang lumitaw ang engkanto ng liwanag, ang kaibigan ni Carding, na tila kidlat na biglang sumulpot at humarang. Carding, umatras, sigaw niya. Hindi mo kaya si Silvio ngayon. Pero, huwag kang tatayo dyan, dalhin mo si Liw-Liw at tumakbo. Sumunod si Carding, kaya't agad siyang kumaripas palabas ng sabungan, bitbit si Liw-Liw na tila nagliliyab ang balahibo sa galit at takot. Sa loob ng sabungan, nagbanggaan ang engkanto ng liwanag at ang engkanto ng dilim. Ang kisame ay gumalaw, nagingay ang mga bubong, at parang may lindol na kumulog sa lupa. Hindi mo sila makukuha, Silvio. Galit na bulalas ng engkantong kakampi. Hindi mo ako mapipigilan, sagot ni Silvio, sabay hagis ng dilim na parang sibat ng kidlat na itim. Sa labas, tumatakbo pa rin si Carding. At kahit nanginginig, hindi niya binibitawan si Liw-Liw. Liw-Liw, anong mangyayari sa atin? Nanginginig niyang tanong. Pero si Liw-Liw, kahit takot, ay tumingin sa kanya ng malalim, parang sinasabing, hindi tayo susuko. Pagdating ni Carding sa bahay, humahangos at pawisan, nakaupo siya sa banig kasama si Liw-Liw. Biglang may lumitaw sa harap niya, ang engkantong kakampi sugatan. May bahid ng itim sa braso, tila nalason ng dilim. Ginoo, anong nangyari sa inyo? Carding, mahina nitong sabi. Malakas si Silvio, hindi pa kayo handa. Anong dapat kong gawin? Hinawakan ng engkanto ang braso ni Carding. May mahina itong ngiting may halong kirot. Sa takdang panahon, hahamunin kanya sa labanan ng kadiliman at liwanag. Sa pinakamalaking sabungan, hindi mo pwedeng tanggihan. Kapag tumanggi ka, kukunin niya si Liw-Liw. Kinilabutan si Carding. At ang huling sinabi ng engkanto bago siya muling naglahong parang usok ay, kailangan mong palakasin pa si Liw-Liw. Dahil ang susunod na laban, hindi lamang laban mga manok, labanan yon ng iyong puso laban sa dilim. Naiwan si Carding, hawak-hawak ang nanginginig na manok. At sa dilim ng gabi, may aninong nakatayo sa malayo. Si Silvio, nagmamasid,
nakangisi. "Maghanda ka, Carding," bulong nito. "Dahil sa huli, akin ang liwanag." Kinabukasan, halos hindi nakatulog si Carding, paulit-ulit niyang naririnig ang boses ni Silvio sa kaniyang isipan, malamig, mababa at puno ng kasakiman. "Akin ang liwanag." Habang nakaupo siya sa papag, yakap si Liwliw na payapang natutulog, ramdam niyang papalapit ng papalapit ang panganib. Hindi lang ordinaryong sabongero ang kalaban niya ngayon, isang engkantong nilamon ng dilim, at isang halimaw na marunong magtago sa anino. "Liwliw, kailangan nating maging malakas," bulong niya habang hinihimas ang balahibo ng manok. Tumilaok si Liwliw habang nakapikit na parabang sumasang-ayon. Bago sumikat ang araw, may lumabas na liwanag mula sa kawayanan sa likod ng bahay. Parang sinag ng buwan na bumaba sa lupa. Alam agad ni Carding kung sino iyon. Lumitaw ang engkantong kakampi. Maputla, may sugat pa rin sa braso, ngunit nakatayo ng matatag. "Carding?" sabi niya, "hindi ka maaaring maghintay lang. Kailangan mong sanayin si Liwliw. Hindi sa karaniwang paraan, kundi ayon sa kapangyarihang pinagkaloob ko." Tumayo si Carding at nagmano. "Anong dapat kong gawin, Ginoo?" Ngumiti ang engkanto, kahit may kirot na halong pagod sa mga mata. "Simula ngayon, mag-e-ensayo kayo hindi lang sa bilis at lakas, kundi sa liwanag." Tinaas niya ang kamay at mula sa palad niya lumabas ang malambot na sinag na parang ginintuang alon. Bumabalot ito kay Liwliw na biglang nagising at tumilaok ng malakas. "Liwliw," wika ng engkanto, "sa iyong dugo dumadaloy ang kapangyarihan ng punong liwanag ng mundo ng mga engkanto. Ngunit kinakailangan mo pang matutunang kontrolin ang lakas na ito." Inilabas ni Carding si Liwliw sa bakuran. Ngayon, hindi lang simpleng pagtalon at pag-iwas ang gagawin nila. Pagsasanay sa anino ng liwanag. Ang una, sabi ng engkanto, ay ang kakayahang lumaban sa anino. Sa isang iglap, gumawa siya ng 3 aninong hugis manok mula sa lupa. Madilim, walang mata, at gumagalaw na parang multong humihinga. Napalunok si Carding. Si Liwliw naman ay tila nagulat ngunit hindi umatras. "Sugurin mo, Liwliw," sigaw ni Carding. Sumugod si Liwliw mabilis at bawat galaw niya ay nagiiwan ng makislap na puting anino. Ang 3 aninong manok ay sabay-sabay na lumipad patungo sa kanya. Isa-isang tinamaan ng liwanag ni Liwliw ang mga aninong manok. Pagkahampas, naglaho ang mga ito sa hangin. "Magaling," wika ng engkanto. "Ngunit mas marami pang pagsubok ang darating. Pagsasanay sa tinig ng liwanag. Tumilaok ka, Liwliw." Nang tumilaok si Liwliw ng buong lakas, biglang umuga ang hangin para bang nagkaroon ng alon sa lupa. Maging ang mga dahon sa paligid ay nagbagsakan. "Napakalakas," bulong ni Carding. "Magagamit niya yan sa pakikipaglaban sa mga nilalang na gawa sa dilim." Paliwanag ng engkanto. Laban sa bilis ng hangin. Huling pagsasanay ay ang bilis. Gumuhit ng bilog ang engkanto sa lupa. Sa loob ng bilog na ito, kailangan niyang umiwas sa bawat patak na ihuhulog ko. Nagtaas siya ng kamay at parang ulan ng liwanag ang bumagsak mula sa langit. "Liwliw, iwas!" sigaw ni Carding. Sa bilis na hindi maaninag, tumatalon at tumatakbo si Liwliw habang nagiiwan ng mga guhit na kulay ginto sa lupa. Ni isa man sa mga patak ng liwanag ay hindi dumampi sa balahibo niya. Nang matapos ang pagsubok, huminga ng malalim ang engkanto. Handa na siya sa unang antas. Napanganga si Carding. "Una pa lang yon?" Ngumisi ang engkanto, pero halatang pagod. May 6 pang antas. Halos matumba si Carding. Ngunit bago pa siya makapagtanong, biglang nagdilim ang paligid. Ang hangin ay nanigas
at ang mga ibon ay sabay-sabay na tumahimik. May malamig na boses na umalingaw-ngaw mula sa kakahuyan. Kaya pala nagtatagal ang liwanag sa baryong ito. May nagtuturo sa kanila. Lumabas ang 3 nilalang. Mga manok na itim, mas malaki kaysa normal, may pulang mata at balahibong parang usok. Mga alagad ni Silvio. Nagngangalit ang kanilang tilaok. Tumayo si Carding agad sa harap ni Liwliw. "Ako ang kalaban ninyo," sabi niya nang may tapang kahit nanginginig. Ngunit ngumiti ang isang itim na manok na parang umano'y nakakaintindi. "Hindi ikaw. Ang gusto namin, ang manok ng liwanag." Hindi na naghintay pa si Liwliw. Kusang sumugod ito, matapang, ang balahibo'y kumikinang. Sa isang iglap nagbanggaan ang liwanag at dilim. Lumipad ang alikabok, umingay ang buong kagubatan at umuga ang lupa. Si Carding ay halos hindi makahinga. "Liwliw, ingat!" Ngunit sa gitna ng labanan, narinig niya ang tinig ng engkanto. "Carding, ito ang unang tunay na hakbang ni Liwliw. Hayaan mong patunayan niya ang lakas niya." Ngunit hindi na makakapaghintay pa ang dilim. Muling lumitaw ang 3 itim na anino at sabay-sabay na umatake. Tumili si Liwliw at isang pagputok ng liwanag ang kumawala mula sa katawan niya na parang sumabog na bituin. Sa lakas noon, nalusaw ang 3 nilalang. Humiga si Liwliw, hinihingal, ngunit hindi sugatan. Lumapit si Carding at niyakap ito. "Ang tapang mo, Liwliw." Bumuntong hininga ang engkanto. "Carding, mas mabilis lumalakas ang dilim kaysa sa atin. Bago ang huling laban, darating pa ang mas malalakas na alagad." Tumitig siya sa malayo, sa direksyon ng bundok. Doon nagsisimula ang pugad ni Silvio. At darating ang araw na hahamunin ka niya. Hindi ka makakatanggi. Lumunok si Carding at kahit takot, ramdam niya ang apoy sa dibdib. Kung yon ang kailangan, lalaban kami. Umangat ang ulo ni Liwliw, tumilaok ng malakas at parang nagliyab ang gintong guhit nito. At sa gabing iyon, ipinanganak ang tunay na mandirigmang manok ng liwanag. Lumipas ang ilang araw at tila lumalalim ang katahimikan ng baryo. Kahit ang mga aso ay hindi tumatahol sa gabi, ang mga ibon ay bihirang lumipad sa himpapawid at ang hangin ay mabigat. Parang may nakasabit na panganib sa bawat sulok. Sa gitna ng pagbabago ng paligid, mas lumalakas si Liwliw sa bawat araw. Ang balahibo nitong puti-ginto ay parang mas matingkad ngayon. At sa gabi, tila may banayad itong liwanag na sumisinag mula sa katawan, sapat para makita ni Carding kahit walang ilawan. Ngunit kasabay ng paglakas ni Liwliw ay ang pagkapal ng dilim sa paligid. At ngayong gabi, nagsimula ang tunay na pagsubok. Habang nagpapahinga si Carding sa labas ng kubo, bit-bit ang lampara, napansin niyang tila may malamig na simoy ng hangin na dumaan. Mas malamig kaysa dati. Parang may humihigop ng init mula sa lupa. Sumipol ng mahaba ang hangin. "Liwliw," bulong ni Carding. "May kakaiba." Biglang tumayo si Liwliw sa tabi niya. Nakatutok ang mata nito sa kawayanan. Ang balahibo nito ay nagtayuan at ang gintong guhit ay kumislap na parang apoy. Isang babalang tilaok. Sa di kalayuan, may lumitaw na 3 malalaking anino. Isa, 2 beses silang huminga ng malalim. Hanggang sa unti-unti silang lumapit. At nang matamaan sila ng ilaw ng lampara, napaatras si Carding. Hindi sila tao. Hindi rin sila ordinaryong manok. Sila ay mga itim na bantay. Malalaking engkantong manok na nilikha mula sa kadiliman ni Silvio. Ang kanilang balahibo ay parang maiitim na ulap, ang matay pulang apoy, at bawat hakbang nila ay parang may umuugong na kulog sa lupa. Ngayon sila dumating. Bulong ng engkantong kakampi na biglang lumitaw sa likuran ni Carding. "Carding, hindi ito simpleng pagsugod. Mensahe ito.
Mensahe? Anong mensahe? Ipinapatawag ka na ni Silvio, sagot ng engkanto. Sa itim na sabungan. Nanlaki ang mata ni Carding. Hindi pa kami handa. Hindi pa tapos ang pagsasanay ni Liw-Liw. Ngunit ngumisi ang isang itim na bantay. At sa isang sandali, nagsalita ito gamit ang boses na tunog halimaw. Hindi ka kailangan maging handa. Darating ang oras kahit hindi mo gusto. Biglang nagbukas ang lupa. Parang napunit ang hangin. Parang bumuka ang mismong gabi. Isang malaking anino ang humigop sa liwanag at nabuo sa gitna ng bakuran ng isang itim na bilog, isang portal na parang gawa sa usok at apoy. At doon, sabi ng itim na bantay, naghihintay ang aming Panginoon. Hindi nagatubili si Liw-Liw. Sumugod ito at tumilaok ng malakas. Ang ginintuang liwanag ay lumabas mula sa katawan nito. Tila nagbabadya ng pakikipaglaban. Carding, sabi ng engkanto, oras na para makita mo ang pugad ng dilim. Ngunit mag-ingat, ang itim na sabungan ay lugar na nilalamo ng tapang ng mahihinang puso. Kinabahan si Carding ngunit hindi umatras. Tara na, Liw-Liw. Kahit gaano kadilim, hindi kita iiwan. Pagdaan nila sa portal, tila nalaglag sila sa kailaliman. At nang magbukas ang kanilang paningin, isang malawak na sabungan ang bumungad. Ngunit hindi ito tulad ng ordinaryong sabungan. Ang sahig ay itim na bato. Ang mga poste ay parang buto ng higanting hayop. At ang ilaw ay nagmumula sa pulang apoy sa dingding. At sa gitna ng sabungan ay nakaupo ang nilalang na kanina pa nagmamatiyag si Silvio. Nakangisi, malamig, mapanganib. Carding, wika nito, ikaw ay dumating. Hindi nakasagot si Carding. Nanginginig ang binti niya. Ngunit si Liw-Liw, ngumising parang mandirigma, tumilaok ng may galit. Naglakad si Silvio papalapit. Bago ang huling laban, may 2 hakbang pa. Tingnan natin kung karapat dapat kang humarap sa akin. Napasalsal ang puso ni Carding. Ano ang ibig mong sabihin? Itinuro ni Silvio ang malaking bilog sa gitna ng sabungan. Lumabas mula roon ang isang manok na itim, napakalaki, may pakpak na parang espada at may buntot na parang usok na buhay. Unang pagsubok, sabi ni Silvio. Labanan ni Liw-Liw ang aking demonyong manok. Nanlaki ang mata ni Carding. Hindi, sobrang laki niyan. Hindi patas to. Ngunit ngumisi lang si Silvio. Sa mundo ng dilim, walang patas. Ang malaking madilim na manok ay humakbang. Bawat hakbang ay may ugong na parang kulog. Tumilaok ito ng mababa, parang halimaw. Si Liw-Liw ay huminga ng malalim, ang gintong balahibo nito ay nagliwanag. Carding, sabi ng engkanto, ito ang oras, huwag kang makialam. Kailangan niyang malampasan ito mag-isa. Kaya niya ba? Tanong ni Carding, nanginginig. Tingnan mo ang mata niya. Tumingin si Carding kay Liw-Liw. At hindi iyon mata ng takot, mata iyon ng mandirigma. Lumalaban para sa Panginoon niya, para kay Carding. At sa isang iglap, sumugod ang demonyong manok, sumalubong si Liw-Liw. Dumikit ang liwanag at dilim, umuga ang sabungan. Isang labanan na hindi lang para sa panalo, kundi para sa buhay. Nag-uumalab ang hangin sa loob ng itim na sabungan. Mula sa gilid ni Carding, tila nanlalamig ang lupa at ang dilim ay umiikot sa buong bilog na tila isang halimaw na uhaw sa dugo. Sa gitna ng entablado, nagbangga ng manok ng liwanag at ang demonyong manok ng dilim. Ang demonyong manok ay napakalaki, halos kasing taas ni Carding's baywang. Ang balahibo nitong itim ay parang mausok at naglalagablab at ang mata nito ay pulang apoy. Sa bawat tiklop at bukas ng pakpak, lumilikha ito ng hangin na parang bagyo.
Samantala si Liwliw, bagamat mas maliit at payat kumpara, ay may gintong liwanag na lumalabas sa mga balahibo, parang may dumadaloy na apoy sa ilalim ng puting balahibo nito. Sumugod ang demonyong manok at humataw gamit ang napakalaking tuka. "Liwliw, iwas!" sigaw ni Carding, kahit alam niyang hindi na siya maririnig. Sa isang iglap para siyang kidlat. Sumilay ang ginintuang anino ng liwanag sa sahig. Umiwas si Liwliw ng napakabilis. Halos hindi maidilat ni Carding ang mata niya. Ang bilis, mas mabilis kaysa dati. Bulalas ng engkanto. Ngunit hindi nagpaawat ang halimaw na manok. Muling sumugod. Muling humataw. Muling lumipad ang itim na usok. Si Liwliw ay umiwas. Ngunit sa ikatlong atake tinamaan siya sa pakpak. Nalaglag si Liwliw sa lupa at gumulong. "Liwliw!" sigaw ni Carding habang napaluhod. Tumawa si Silvio, malalim at nakakatindig balahibo. Mahina. Ang liwanag ay mahina kung walang kapalit. Bago pa tuluyang madurog ang puso ni Carding, tumayo si Liwliw. Sugatan. Humihingal. Ngunit nakatayo. Dahan-dahang tumingala si Liwliw kay Carding at mula sa mga mata nito ay may kumikislap na tila mensahe. "Carding," biglang sabi ng engkanto. "May dapat kang malaman." Lumingon si Carding, nanginginig sa kaba. "Ang lakas ni Liwliw, hindi lamang galing sa akin," sabi ng engkanto. "May bahagi ng kanyang kapangyarihan galing sa dugo mo." Napatanga si Carding. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ako? Isang ordinaryong magsasabong lang ako." "Hindi ka ordinaryo, Carding," sagot ng engkanto. "May lahi kang hindi mo alam. Ang iyong amang pumanaw ay kalahating engkanto." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Carding. Ano? Si tatay?" "Oo," sagot ng engkanto. "Hindi mo alam dahil sinadya niyang itago. Ngunit ang kakayahang makita at alagaan ng liwanag ay nasa dugo mo." Nagpatuloy pa ito. "Dahil doon, nakabuo si Liwliw ng lakas na hindi nakuha sa akin. Ang iyong tapang, kabutihan at pag-asa, iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi matalo ng dilim." Napaluhod si Carding, nangingilid ang luha. "Liwliw, kaya mo to dahil hindi ka nag-iisa." Sa loob ng bilog, tumataas na muli ang demonyong manok. Handang sumugod. Handang patayin si Liwliw. Ang mga kuko nito'y kumikislap na parang bakal. Ang mata'y nagliliyab na parang nag-aapoy. Ngunit bago pa ito makalapit, lumakas ang liwanag ni Liwliw. Parang sumabog ang gintong apoy. Ang anino ni Liwliw ay nagdoble. Nagkaroon ng 4 na gintong anino na sabay-sabay gumalaw. Anong ginagawa niya?" sigaw ni Silvio. Ang pangalawang antas, paliwanag ng engkanto, ang kwartong anino ng liwanag. Sumugod ang demonyong manok, ngunit ngayon ay naguguluhan. Hindi nito alam kung alin ang tunay. Sumugod ito sa kanan na wala ang nandoon. Hahataw sana sa kaliwa, anino lang pala. At sa sandaling iyon, isang hampas ni Liwliw sa muka ng demonyong manok. Isa pa sa dibdib, isa pa sa leeg. Napaatras ang demonyong manok nang hina, nagngangalit. "Hindi pwede to," sigaw ni Silvio. "Hindi dapat siya lumalakas." Ngunit hindi pa tapos si Liwliw. Muling tumilaok ito. At mula sa katawan niya lumabas ang gintong alon. Isang malawak na liwanag na parang hangin ngunit kumakain ng dilim. Nabulag ang lahat sa liwanag. Umuga ang buong sabungan. Nag-crack ang itim na sahig. Nang mawala ang alon ng liwanag, wala na ang demonyong manok. Naiwan lang ang abo. Huminga ng malalim si Liwliw. Humina. Ngunit nakatayo. Tumakbo si Carding at niyakap ito. "Liwliw, nagawa mo. Nanalo ka."
Triik. Mahina nitong sagot. Ngunit hindi natapos ang lahat. Tumawa si Silvio. Mas malakas, mas malalim, mas madilim. Magaling, sabi nito. Ngunit hindi pa yon ang tunay na laban. Umangat ang kanyang kamay. Nabiyak ang lupa. Lumabas ang itim na apoy. At unti-unting bumubango ng mas malaking nilalang. Sa susunod na yugto, makakaharap mo na ako mismo. Nanginig ang sahig. At mula sa gitna, lumabas ang isang halimaw na hindi manok kundi isang mabangis, malaengkanto't demonyong nilalang na kalahating manok, kalahating anino. Humakbang ito. Umuuga ang lupa. At sinabi ni Silvio, Carding, liw-liw, ito ang laban ng huling liwanag. Umalingaw-ngaw ang dagundong sa ilalim ng itim na sabungan habang ang halimaw na nililikha ni Silvio ay unti-unting lumilitaw mula sa bitak ng lupa. Dahan-dahang bumuka ang itim na apoy at mula roon ay lumitaw ang isang dambuhalang nilalang. Hindi lamang manok, hindi lamang engkanto, kundi isang nilalang na parang pinagsamang bangungot at kadiliman. Ang katawan nito'y gawa sa anino, parang usok na nagiging laman. Ang ulo nito'y may tuka ng isang manok, ngunit mas mahaba, matulis, at puno ng itim na apoy. Ang mga pakpak nito'y parang naglalakihang espada. Ang mga mata'y dalawang pulang bituin ng galit at kasakiman. Tumindig ang balahibo ni Carding. Diyos ko, ano yan? Ngumisi si Silvio, dahan-dahang humakbang palapit sa dilim. Carding, ipinapakilala ko ang harbinger ng kadiliman, ang aking tunay na alaga. Ito ang unang manok ng anino na nabuhay mula sa aking sariling dugo. Humagalpak siya ng tawa, mabagal at malalim. Ang nilalang nasisira sa liwanag mo. Kumulo ang tiyan ni Carding. Nalugi ang loob niya. Napatingin siya kay liw-liw na sugatan, humihingal at halos mawalan ng lakas matapos ang labang kinaharap. Hindi niya kaya yan. Bulong niya habang nanginginig. Ngunit si liw-liw, kahit sugatan, ay tumayo. Tiningnan niya si Carding. At sa mga mata nitong kumikislap ng ginto, may mensahe. Hindi ako aalis, lalaban ako para sa iyo. Humakbang ang halimaw. Bawat hakbang parang lindol. Bawat iglap ng pakpak parang nagdidilim ang hangin. Isang dagundong na tila nakakayanig ng kaluluwa. Napaatras si Carding. Hindi pwede to, hindi patas to. Sumagot si Silvio, malamig at malupit. Sa mundong ito, Carding, ang makapangyarihan ang nagtatakda ng patakaran. Sa gilid, lumitaw ang engkantong kakampi, humahantong, sugatan at halos hindi makalakad. Carding, huwag kang mawalan ng loob. Bulong nito. Tigilin mo siya, sigaw ni Carding. Hindi niya kaya ang halimaw na yan. Pinilit humakbang ng engkanto, ngunit biglang may lumabas na itim na kumot ng anino mula sa lupa. Kinadena ang mga paa niya, binalot siya at hinigop pababa. Hindi, pwede. Sambit ng engkanto habang unti-unting nilalamon ng anino ang katawan niya. Ginoo! Sigaw ni Carding. Ngumisi si Silvio. Hindi mo na siya matatawag. Wala na ang liwanag na nakapaligid sa'yo. Kayo na lang ni Liw-Liw ang natitira. At sa sandaling iyon, nakaramdam si Carding ng unti-unting pag-angat ng init sa kanyang dibdib. Init na parang papasabog, galit na hindi niya pa naramdaman noon. Hindi kami susuko. Bulong niya, mababa at puno ng kirot. Hindi ko hahayaang kunin mo ang tanging pag-asa ko. Humakbang siya kahit nanginginig ang tuhod at humarap sa halimaw. Kaya mo, Liw-Liw, bulong niya.
Kahit sugatan ka, kaya mo ako protektahan. Pero ngayon, ako naman ang lalaban para sa iyo. Sa isang iglap, sumugod ang halimaw, mabilis nang hindi inaasahan sa laki nito. Isang hampas ng pakpak parang espada, tumama sa lupa at ang bato ay nabiyak. "Liw-liw! Umiwas!" sigaw ni Carding. Sa kabila ng sugat, kinalma ni Liw-liw ang sarili at sumilipang pakanan. Lumipad siya sa hangin, nag-iwan ng gintong guhit. Ngunit sa susunod na iglap, dumapo ang itim na tuka ng halimaw kay Liw-liw nang inig si Carding sa takot. Tumilapon si Liw-liw, pumagsak sa isang sulok ng sabungan. Dumudugo ang gilid ng pakpak. "Liw-liw! Liw-liw!" sigaw ni Carding habang tumatakbo palapit. Umubo ng liwanag si Liw-liw, humihingal ng malalim. Ngunit ang mata niya, hindi nagbago. Hindi sumusuko. "Carding!" Isang bulong sa hangin. Mula sa ilalim ng anino, sumingit ang tinig ng engkantong kakampi na humihina. "Tandaan mo, ikaw ay anak ng liwanag. Ang dugo mo, hindi tao. Ang kapangyarihan, nasa puso mo." At biglang nagliwanag ang paligid. Mula sa dibdib ni Carding, lumabas ang maningning na bagwis ng gintong liwanag, parang manipis na pakpak ng enerhiya na bumalot sa kanya. Nanlaki ang mata ni Silvio. Hindi pwede yan. Hindi ka dapat nagkakaroon ng kapangyarihan." Ngunit huli na. Ang liwanag ni Carding ay bumalot kay Liw-liw. Tinakpan nito ang sugat. Pinatibay ang katawan. Pinalakas ang sigaw. Ang dating sugatang si Liw-liw ay unti-unting tumayo. Mas matikas. Mas maliwanag. Mas makapangyarihan. Ang liwanag sa katawan niya ay hindi na banayad nagtatanglaw na parang araw. Tumayo si Carding sa tabi ni Liw-liw. Pinisilang palad. Huminga ng malalim. "Silvio," bulong niya. "Kahit isa akong mahirap na sabonggero, kahit palaging talo, hindi ko kailangan maging halimaw para manalo." Tiningnan siya ng halimaw na anino. Umungol. Nagalit. "Magsimula na tayo," sabi ni Silvio, nanginginig sa galit. Ang huling laban. Ang tunay na sabong ng liwanag at dilim. Nagkatinginan si Liw-liw at si Carding. At sa sandaling iyon, nagpakawala ng puwersa ang dilim. Nagliyab ang liwanag at sabay silang humakbang papasok sa laban na magtatakda ng kapalaran ng dalawang mundo. Umugong ang buong itim na sabungan. Ang sahig ay umuuga, ang mga poste ay nagkakabitak at ang hangin ay tila hinahati ng liwanag at kadiliman na sabay sumasalubong. Tumataas ang apoy sa dingding, umaalagwa ang anino sa kisame, at ang bilog na entablado ay nagmistulang mundo ng dalawang kapangyarihan na magtatagpong muli sa huling pagkakataon. Sa gitna ng entablado, nakaharap ang dalawang nilalang. Sa kanan, si Liw-liw, ang manok ng liwanag, nakabalot sa gintong aura, at sa tabi niya si Carding, ang sabongerong may dugong engkanto, ang puso'y nag-aapoy ng tapang. Sa kaliwa, ang higanteng anino, ang halimaw na nilikha mula sa puso ng kadiliman ni Silvio, nakabalot sa itim na apoy. Malalaki ang pakpak at ang bawat galaw ay may dalang pagkawasak. At sa likod ng halimaw si Silvio mismo, umiinit ang pulang mata, naglalagos ang galit at umaapaw ang uhaw sa kapangyarihan. "Ngayon," bulong ni Silvio, "tatapusin ko na ang inyong liwanag." "Liw-liw, oras na," mahinang wika ni Carding. Tumilaok si Liw-liw ng napakalakas. Sumugod ang higanteng anino, mabilis na parang bagyo. Isang hampas ng pakpak, tila espada. Isang hampas ng tuka, parang sibat. "Liw-liw, iwas!" sigaw ni Carding. Sa iglap na iyon,
Naglaho si Liwliw sa bilis. Nag-iwan ng 3 gintong anino. Naghiwa-hiwalay sa 3 direksyon. 3 hampas ang tumama sa sahig, kinain ng itim na apoy. Naginagpis si Silvio nang makita ang galing ng manok. Ganyan pala ang lakas na naipasa ng dugong engkanto. Bulong niya. Pero hindi iyan tatagal. Hindi nag-aksaya ng sandali si Liwliw. Sa ere, nag-ipon siya ng gintong enerhiya. Umaapoy ang buong katawan. Nag-iipon siya ng lakas. Bulalas ni Carding. Sumigaw ulit si Liwliw. At mula sa katawan nito ay pumutok ang gintong alon. Isang napakalakas na enerhiya na kumalat mula sa bilog. Nabura ang bahagi ng sahig. Nawasak ang ilang poste at tumalsik ang higanting anino ng ilang metro. Ngunit, hindi pa rin ito bumagsak. Muling tumayo ang halimaw. Mas galit. Mas mabangis. Mas gutom sa liwanag. Inilabas ng halimaw ang tunay na lakas nito. Isang itim na bagyong anino ang sumabog mula sa katawan nito. Nawala ang apoy sa dingding. Nabura ang liwanag sa paligid. At biglang natakpan ng dilim ang buong sabungan. Carding! Sigaw ng engkanto mula sa ilalim ng anino, mahina pero naririnig. Huwag kang magpadala sa takot. Ang dilim ay lumalakas kapag natatakot ka. Humigpit ang hawak ni Carding sa dibdib. Nanginginig. Halos mawalan ng lakas. Hindi niya makita si Liwliw. Wala siyang makita kundi itim, itim, itim. Liwliw, nasan ka? Sigaw ni Carding. Walang sagot. Tumawa si Silvio, umaalingaw-ngaw, nakakatindig balahibo. Sa dilim, wala kang makikita. Sa dilim, ako ang Diyos. Ngunit sa gitna ng dilim, may naalala si Carding. Ang mukha ng tatay niya, ang munting lupa, ang hirap ng buhay, ang lahat ng pagkatalo niya, ang walang sawang pagbangon niya. Ang araw dumating si Liwliw sa buhay niya. At ang isang bagay na paulit-ulit na sinasabi ng engkanto. Ang liwanag ay hindi nakikita sa mata, nakikita ito sa puso. Bumuga ng hininga si Carding. At dahan-dahan, nagliwanag ang dibdib niya. Gintong apoy. Malaki. Mataas. Umaapaw. Nabiyak ang dilim. Nabutas ang itim na bagyo. Umangat ang gintong liwanag mula sa lupa at umabot sa buong kisame ng sabungan. At sa gitna ng liwanag, nakita niya si Liwliw nakadapa, hirap huminga. Sugatan. Pagod. Ngunit buhay. Mahal kong kaibigan. Bulong ni Carding. Tumayo ka. Hindi ito pagtatapos. Hindi ako susuko. Hindi tayo susuko. Hinawakan niya si Liwliw at mula sa palad ni Carding ay dumaloy ang gintong liwanag. Pumasok ito sa katawan ni Liwliw. Pinatibay ang buto. Pinagaling ang sugat. Pinatapang ang puso. Unti-unting tumayo si Liwliw. Mas matikas. Mas maliwanag. Mas makapangyarihan. Ang mismong sahig ay nabiyak sa lakas ng kanyang sigaw. Umurong ang anino. Nanginginig ang halimaw. Sumugod ang higanting anino. Liwliw! Sumugod din ang gintong manok. Kuminang na parang bituin. Nagtagpo sila sa gitna. Isang pagsabog na kasing lakas ng kulog, liwanag at dilim na nagbanggaan. Umangat ang lupa. Nagulantang ang sabungan. At nang humupa ang alikabok isang liwanag ang nanatili. Si Liwliw. Nakatayo. Umiilaw. At sa paanan niya, abo ng kadiliman. Nawala ang halimaw. Hindi! Maaari! Hindi pwede! Sigaw ni Silvio, nawawala na sa katinuan. Nagsimulang lumabas ang anino sa katawan ni Umaagos, parang may tumatakas na halimaw mula sa loob. Carding!
Ang engkanto ng liwanag ay nakalaya mula sa anino. Tapusin mo na siya. Ngunit tumingin si Carding kay Silvio. Hindi galit ang nakita sa mata niya, kundi awa. Hindi ko kailangan patayin ka, sabi ni Carding. May natitirang liwanag sa kahit sinong nilalang, kahit sayo. Bumuka ang lupa, sinipsip ang kadiliman mula sa katawan ni Silvio, at ang katawan ng dating engkanto ay bumagsak sa lupa, payat, maputla, at pagod. Hindi na halimaw, hindi na Diyos ng kadiliman, isa na lamang nilalang na tinalo ng sarili niyang kasakiman. Sa isang iglap, bumukas ang portal. Nagliwanag ang buong sabungan, at unti-unti silang bumalik sa tunay na mundo. Nasa bakuran na sila ni Carding. Tahimik. Maliwanag ang umaga. Parang walang nangyari. Ngunit isang bagay ang totoo. Tapos na ang digmaan. Lumuhod si Carding at niyakap si Liwliw. Salamat. Salamat, Liwliw. Dahil hindi mo ako iniwan. Tumilaok si Liwliw. Malakas pero masaya. Lumapit ang engkanto, pagod ngunit nakangiti. Carding, binago mo ang mundo namin. Ang kadiliman ay nawala. Ikaw ang tunay na sabongerong pinili ng liwanag. Naluha si Carding. Hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa pag-asa. At sa pagkakaibigang hindi niya inaasahan isang simpleng manok na naging ilaw ng buhay niya. Lumipas ang ilang linggo. Si Liwliw ay naging alamat sa sabungan. Si Carding ang naging pinakakilalang sabungero sa lalawigan, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa kabutihan. At si Silvio, isang lumpong engkanto ngayon, piniling manirahan sa malayong liblib upang pag-isipan ang kanyang kasalanan. Inalagaan siya ng engkantong kakampi ni Carding hanggang tuluyang mawala ang natitirang dilim sa puso niya. At sa puso ng baryo, sa maliit na kubo ni Carding, sumisiklab tuwing hapon ang gintong liwanag ni Liwliw, na tulad ng araw na hindi kailanman mawawala sa buhay nilang magkaibigan. Waka,